So guys, video reaction ulit tayo dito sa panayam kay Senador Amy ng Net25. At nagdududa na dito si Senator Amy kung nasana si Romualdez. Nako, umalis na kaya ng Pilipinas si Romualdez, mga kababayan? Ako'y nagtatanong lang naman. Pati ito si Senator Amy ay nagtatanong na din dahil duda na siya na tila wala na daw si Romualdez dito sa Pilipinas. So, panoorin nyo, mga kababayan. Yung bonjing out, boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Doon sa hearing po sa Senado. At ngayon, ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. Syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yon? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Nung 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang eh, talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yun at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na eh, nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang, sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umattend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga eh. So Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang, no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan. Grabe no, guys. Ang gaganda pa ng tawa nila dito dati, no? Nung anuhan pa ng budget. Ayan, no. Hindi to pa si Cheese. Si kanina nakita ko pa, sino yun? Yung si Tolentino. Ito naman si Grace po, 'di ba? Si Saldi ko, yan. Ang sasaya pa nila. Ngayon nagtuturoan na. Yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Naku. Pero ang Ayun na nga, parang wala na daw dito sa bansa si Saldi ko tsaka si Romualdez, mga kababayan.
Nako, tinakasan na tayo. Tinakasan na tayo mga kababayan. Balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Oh? Hilo na nga kami. Oo. Hilong-hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Oo. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yon. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department, laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yon. Pero hindi lahat insertion yon. Ang sama ng dating. So, ayun, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa panayam ni Senador Amy na tila wala na daw dito sa Pilipinas at wala na sa Pilipinas itong si Saldico at si Martin Romualdez. Nako, tinakasan na tayo mga kababayan. Kawawa naman tayo mga Pilipino. Ano masasabi nyo dito? Ito, pakinggan naman natin yung kay Topacio, yung kanyang opinion about sa pagbibitiw ni Mayor Magalong sa ICI. So, 'di ba nagtalumpati si Mayor Magalong sa Senate na sinisisi niya ang Marcos admin sa pagkaka-resign kasi para pinapasok siya sa ICI tapos ayaw naman siyang paimbestigahan. So, parang wala din mga kababayan, parang ginamit lang siya. Parang ganun. So, pakinggan natin to kay Attorney Topacio ng DWIC. Manito ay dahil doon sa pag-create niya ng independent commission. Yes. At pagkatapos rin na siya rin ang magbulgar doon sa mga kamoteng flood control projects. Yan. Ewan ko lang lately nung nag-resign si Magalong, kung eto pa rin. Pero as of June 25 to 29 ay medyo umaangat na ang ating Pangulo. Ibig sabihin, kasi job dati, well done. Dati, ang ayaw sa kanya o hindi natutuwa sa kanya, napakalaki. Ang approval rating lamang niya noon ay 36%. Pinakamababa sa kanyang paglilingkod. Yan. Okay. So, ang resulta nito, pag iyong sinuri at pinag-aralan, okay, yes, ang kanyang satisfaction rating, net satisfaction rating, yung dami ng natutuwa kesa sa dami ng hindi natutuwa. Ayun. Ito ay moderate. Ayan. Moderate. Moderate. Okay. Plus 10. At least umangat kasi dati poor. Opo. Kamote. Saan kaya kinuha yung survey? Attorney Topacio. Yun yung tanong. Poor rating. Ngayon, ano na? Saba. O kaya patatas na. Pagdating sa root crop, Parang masarap yun. Yan. So, batiin natin. Congratulations. Pangulong Bongbong Marcos. At, eto pa. Etong good news pa. Yes. Siguro ay makakatulong na rin to sa approval rating ng ating Pangulo na nagpasya na. Nagpasya. Opo. Oo. Ano daw? Ang Independent Commission on Infrastructure na anyayahan sa kanilang investigasyon si drumroll. Talsikan ng laway ko rito Ayun. Dating Speaker Martin Romualdez! Maririnig na natin siya. Oo.
inanyayahan na. Kasama rin inanyayahan. Kaso, Atty. Topacio, sabi ni Senator Amy, malabo na daw, baka wala na daw dito sa Pilipinas. Di umanos dito si Martin Romualdez. Si Saldico, syempre. Ayan. Mag-best friend? Kanya lang, ang problema ay wala eh. Wala si, Oo, si Congressman. siya ay nasa Espanya eh. Espanya. Ayun, yun lang. Siya nasa Espanya ngayon. Paano natin siya naanyayahan? No. Hindi pwede yung mga online lang. Yung Zoom, hindi pwede. Ewan ko kung... Hindi, kasi ang problema niyan, kung i-under oath nila, yan nga ang sinasabi ko, yan kay Risa Ontiveros noon, talagang naisingit si Risa, no? Opo. Noong gustong mag-testify ni Congressman Teves from Timor-Leste, ayaw niya. Kasi, siya pala may ayaw. May mga ayaw din, di lang naman siya. Okay. Sabi nila, paano magte-testify yan sa Timor-Leste? Paano mag-oath yan? Nasa ibang bansa. Opo. So, hindi pinayagan. Ba't yung testigo niya dun sa mga pogo-pogo, pinabayaan ni Senador Risa na umapir sa investigasyon ng Senado, iba yung dagat. Iba yung dagat din, nasa Opo. Thailand. Pinayagan niya eh. So double standard. Anyway, mapunta na tayo rito. Ininyayahan din pala si dating Public Works Secretary Mark Villar. Yan, oo. Inimbita na. Ewan ko kung anong klaseng imbitasyon, ano? Kung baka maaari naman o subpoena kasi ibang usapan yun eh. Kung invitation, pwede po ba? Kung ayaw mo, wag mo. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw mo, wag mo. Pero pag subpoena, kaya nga ang pangalan ng subpoena, under penalty. Nakalagay doon sa mga subpoena, fail not under penalty of law. Opo. Kanya lang, eto nga ang question, kung ang isang executive body created by presidential fiat ay pwedeng mag-issue ng subpoena. May question dyan. Sapagkat ang pag-issue ng subpoena dapat may legislative basis. Ibig sabihin, may batas. Okay. Example, yung NBI, dati, yung NBI director, pwedeng mag-issue ng subpoena under yung lumang batas, nakalimutan ko na eh. Commonwealth Act pa yata yun eh, o whatever eh. Tagal na nun. Oo. Creating the NBI. Opo. Nagkaroon ng bagong batas tungkol sa NBI. Lahat ng regional directors, binigyan na rin ng kapangyarihan na mag-issue ng subpoena. Ayun, may batas. Yung mga korte naman natin, pwedeng mag-issue ng subpoena, siyempre, yung mga courts, dahil may batas. May batas. Yung ating mga komite sa So, ayun guys, anong masasabi nyo dito, no? Sa panayam at sa dito nga sa pinaliwanag ni Atty. Topacio patungkol nga sa pagkakaresign ni Mayor Magalong at dito na rin sa ratings ni PBBM, no? So, kayo na humusga guys kung saan nila kinuha yung ratings. So, hanggang dito na lang mga kababayan, mag-like, mag-comment kayo. So, hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat po.